Alright, kumusta? Welcome back sa Rods TV. Talagang nakakagulat ang kalikasan. Akala mo, alam mo na ang lahat tungkol sa mga hayop, pero pinapakita nilang mali ka. Dahil sa pagiging kakaiba, pati ang mga siyentipiko ay nagulat. Kaya mula sa higanting hindi matukoy na nilalang na napadpad sa dalampasigan hanggang sa mga ibong bumabagsak mula sa langit at mga hayop na nagbabago ng kulay. Una ay tingnan natin ang crab migration. Sa Indian Ocean malapit sa Australia, may isla na tinatawag na Christmas Island. Napakaganda nito, pero tuwing Oktubre hanggang Disyembre ay may nakakabilib na nangyayari. Ang lahat ng pulang alimango sa isla ay sabay-sabay na lumilipat papunta sa kabilang bahagi ng isla. Lahat sila ay pupunta sa dagat para isawsaw ang kanilang katawan. Ang mga dalampasigan ay nagiging pulang-pula dahil sa dami ng alimango. Mahirap para sa mga lokal, pero talagang nakakamanghang panoorin ito. At narito rin ang kumikinang na dagat. Ang mga isla ng Maldives ay maganda, pero sa gabi ay nagiging mas misteryoso ang ganda nito. Ang mga alon ay parang kumikislap ng asul na ilaw na parang may glow stick sa tubig. Ito ay natural na dulot ng maliliit na plankton na tinatawag na Diophalagonids. Naglalabas sila ng asul na liwanag kapag may nararamdamang galaw. At narito rin ang ulan ng ibon. Noong 2011 sa New Year's Eve sa Arkansas, USA, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Imbes na ulan, ang mga uwak na walang buhay ang bumagsak mula sa langit. Mahigit 5,000 uwak ang bumagsak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung paano nangyari ito. Natuklasan ng mga siyentipiko na nawalan sila ng buhay dahil sa internal trauma. Pero walang sugat na lumabas sa kanilang katawan. Dahil dito ay maraming teorya ang lumabas, tulad ng eksperimento ng gobyerno o interbensyon ng ibang nilalang. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring ebidensya na nagpapatunay dito. At narito rin ang pugad ng mga ahas. Takot ka ba sa ahas? Kung oo, ay huwag kang pupunta sa Narsey, Manitoba, Canada. Tuwing tagsibol at taglagas ay libo-libong mga ahas ang nagtitipon dito. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang pumupunta para makita ang mga higanting pugad ng ahas. Ang iba ay umaabot ng 20 talampakan ng lapad. Hindi mo ito matutuklasan ng agaran dahil naririnig mo ang malalakas nilang hising at kaluskos mula sa malayo. Kung bibisita ka ay siguraduhin suriin ang iyong gamit bago umuwi para maiwasang may madalang ahas pa uwi. At narito rin ang globster. Hindi ka nagkakamali sa narinig mo. Globster, hindi lobster. Ang mga globster ay higanting mabuhok na nilalang mula sa dagat na napapadpad sa dalampasigan. Hindi ito galing sa pelikula. Totoong nangyayari ito. Ang mga lokal ay madalas nagugulat at natatakot kapag nakakita nito. Ang nakakaintriga ay hindi alam ng mga siyentipiko kung ano ito. Ang alam lang natin ay organic na bagay sila. Pero hindi pa natutukoy kung anong uri ng hayop. Ang unang globster ay nakita noong 1808 at mula noon ay 8 lamang ang naitalang sightings. Ang ilan ay naniniwalang ito ay katawan ng pating o balyena. Pero walang ulo, mata o buto ang mga ito. Hanggang ngayon ay nananatiling misteryo kung ano talaga ang mga globster. At narito rin ang mga hayop na walang ulo. Alam nating hindi mabubuhay ang tao kapag walang ulo, pero hindi ito totoo para sa lahat ng hayop. May mga hayop na kaya mabuhay kahit wala silang ulo, at hindi lang ito limitado sa maliliit na hayop tulad ng insekto. Halimbawa, isang araw sa Texas, USA, may lalaking naglilinis ng bakuran nang makita niya ang isang rattlesnake na halos 1 metro ang haba. Dahil mapanganib ang ahas ay ginamit niya ang pala para alisin ang ulo nito. Ngunit nang pupulutin niya ang ulo ay bigla siyang kinagat nito. Oo, kayang mabuhay ng ahas kahit wala itong ulo o katawan. Depende kung paano ito titingnan. Ang dahilan ay hindi naman sila zombie, hindi tulad ng tao. Ang ahas ay kumukuha ng init at enerhiya mula sa araw at maiinit na lugar, kaya hindi sila lubos na nakadepende sa oxygen. Pero hindi lang ang mga ahas ang kayang mabuhay ng walang ulo. Noong 1945, isang magsasaka ang nagputol ang ulo ng isang manok para gawing hapunan. Sa gulat niya, kahit wala na ang ulo ay naglalakad pa rin ang manok. Napagdesisyon na magsasaka na alagaan ito. Pinakain niya gamit ang eyedropper at ang manok ay saka lang nawala ng buhay nang mawala ang eyedropper. Ayon sa mga siyentipiko, hindi naputol ang brainstem ng manok kaya nabuhay pa rin ito. Ang manok ay tumatagal ng 18 buwan at naging tanyag sa lugar. Tinawag itong Mike the Headless Chicken. At narito rin ang pag-anod ng mga isda. Noong 2012 sa Norway,
Habang ipinagdiriwang ang bagong taon, ay libo-libong mga isda ang inanod sa dalampasigan. Tinatayang umabot ng 20 tonelada ang kabuuang timbang ng mga ito. Pero ang kakaiba, bago pa man mabilang o malinis ang mga isda, ay bigla silang nawala. Walang nakakaalam kung paano inanod ang libo-libong isda at kung paano sila biglang naglaho sa loob lamang ng ilang oras. Maliwanag na wala ng buhay ang mga isda dahil wala na sila sa tubig. Ang insidenteng ito ay nananatiling misteryo at tulad ng mga ibong bumagsak sa Arkansas ay nangyayari rin ito sa bagong taon. Ano kaya ang koneksyon ng paglipas ng taon sa kakaibang asal ng mga hayop? At narito rin ang orange na buhaya. Karaniwang berde ang kulay ng buhaya, pero kamakailan maraming naiulat ang kulay orange na buhaya. Nakita ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng USA, lalo na sa South Carolina. Maraming nag-isip na baka bagong uri ito ng buhaya, pero ayon sa ilang paliwanag sa taglamig, naghahanap ng taguan ng mga buhaya at maaaring napunta sila sa mga drain pipe. Dahil dito ay nagkaroon sila ng kulay orange na kalawang sa balat, kaya tinatawag silang kalawangin na buhaya. At narito rin ang kuyog ng mayfly. Ang mga mayfly ay maliliit na insekto, pero kapag nagsasama-sama ay nagiging napakalaki ng kanilang kuyog na makikita pa mula sa kalawakan. Ang mga kuyog na ito ay binubuo ng milyong-milyong mayfly at minsan ay umaabot ng 80 milya ang lawak. Kapag nawala ng buhay, natatakpan ng kanilang katawan ang buong lugar sa lungsod. Isipin mo ang tunog ng paglalakad sa mga ito. Parang medyo nakakaaliw, di ba? Bagamat nakakainis kung minsan, ang mga grupo ng mayfly ay senyalis ng malinis at malusog na mga katubigan sa paligid. Pero syempre, ay hindi mo gugustuhin masangkot sa ganitong kalaking grupo. Kung hindi, ay baka magmukha kang kontrabida sa Indiana Jones.